Hala, itong si Bongbong Marcos, mahilig palang mambulong. Ang problema, nabubuking at nahuhuli ni Vice President Sara Duterte. O, panoorin natin to ha. Sa part na tong pinag-uusapan nila yung People's Initiative na, yung pirma-pirma. Okay. Pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States APEC. para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM, katrabaho ko lang siya. Aray mo. Aray mo. Tapos di ba parang may naalala ako na may birthday message yata si Bongbong Marcos na sinasabi niya, ikaw ang BFF ko, di ba? Hindi ka niya kaibigan. Katrabaho ka lang talaga. Aray mo. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. Uy, maayos daw kausap na tao si Amy ah. Di ba may pinapalutang na pwedeng si Amy yung maging vice president daw niya? Wala. Siya kaya? Ewan ko. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Di ba nga sinasabi na niya yan, 2023 pa lang, alam ko na merong plano. So, kinastigo pala niya si Bongbong Marcos. Tapos, Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true. There's nothing like that. Ganyan siya. very New York. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. Aray mo. Kadaldalan, BBM. Hindi ka lang bumubulong, madaldal ka pa pala. Siguro kasi kampante siya, no? Kasi ano pa, unity pa noon, no? Di ba? Kampante siya. Baka kaya nating paikutin to. Kaya nating isama sa kalokohan natin tong mga to. Kaya syempre, open pa siya na kahit ano sabihin niya, okay pa. Yung pala, hindi na. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, Teka lang, di ba maalala nyo na si Senator Amy Marcos yung talagang nanguna sa pagpapaimbestiga dyan sa People's Initiative na kalokohan na yan, di ba? Kaya natigil eh. no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. Aray mo, para sila tuloy-tuloy yung maghari-harian. Aray mo. So more than 3 years na yung Term. isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Gagi. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin.
May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung may ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, may sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." Wow! Hindi ba dapat sweet yun? So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng "I'll take care of you"? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng "I'll take care of you"? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, "I'll take care of you." Yun lang, huli. Kahit hindi mo aminin ng diretso, huli ka. 'Di ba? Yun kasi yung ibig sabihin nun eh. Kinumpronta ka, teka, na parang nababahala siya, 'di ba? Na may impeachment. Tapos the next day, "I'll take care of you." Kasi ibig sabihin, may alam ka. Grabe. Why do you need to take care of me? You know something. Correct. 'Di ba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Kayo kasi mga lalaki, mga bungenge ninyo kasi. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na "I'll take care of you." Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na "I'll take care of you" after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you, or kasama siya doon sa plano na impeachment? Or, Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo "I'll take care of you"? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. "I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you." Why should I be worried? So may something. May something na dapat ikaw bahala. Hindi ba, baka naman Bibi Sara, baka naman na-interpret niya yung pagkukumpronta mo na ano, na nawo-worry ka, kaya kino-comfort ka niya. Parang gano'n, di ba? Tapos eto siya, papalis siya ng Pilipinas no'n. Hindi ko alam kung ito yung time na ginawa siyang caretaker, hindi ko alam. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Correct. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. 'Di ba? "I'll take care of you." Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. Aray mo. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Yes. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. So parang ang pinapalabas dito, nagsalita si Franz Castro, bagay may sabuatan. Kita mo na? Yung mga makakaliwang grupo, makikipagsabuatan sa kalaban nila para maalis lang itong
mas malaking magiging kalaban nila. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Huwag mong sabihin bumulong na naman. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain, ang ganun, no? Okay, So walang direksyon talaga, no? Walang direksyon. sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City. Ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na Yung sabi ko na nga, bumulong na naman. mumbling niya na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, Oops! Bakit kaya? tuturuan ka namin. Halo, nang anong? So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? So alam talaga niya. Alam. Una, don't worry, I'll take care of you. Tapos sa susunod, mag-iingat ka. For what? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Malamang. Turuan kang mangurakot. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina. So yun na lang. Lesson learned. Huwag kang bulong ng bulong. Yan kasi, bulong ka kasi ng bulong. Nahuhuli ka. Ano ba yan? Kausapin mo kasi ng masinsinan. Mag-usap kayo, one and one by one. Ano ba yan? Nung papaalis ka, papuntang Amerika, binulungan mo. Tapos nung paalis na kayo sa restaurant, binulungan mo na naman. Ang hilig mong bumulong, bongbong, kapag paalis na. Ano ba kasi yan? Ibang klaseng presidente yan kasi. Bumubulong? For what? Grabe. Takot ka ba na marinig nung iba? Winawarningan mo ba si Vice President Sara Duterte? Kasi takot ka. Takot ka kay Martin Romualdez? Ba't pa bulong? Ano ba yan? I-corner mo. O kaya mag-ano ka ng meeting na kayong dalawa lang. Hindi yung pabulong-bulong. Bulong ka ng bulong.